Okay, so good morning guys. Update sa ating area. Hindi umulan. Ay nako. So thank you Lord. So again, yung ano natin sana is tatabunan before maulanan. After maulanan, tatabunan ng mulch. No? So ginawa natin ngayon instead magantay ng ulan. Ito tabon tayo. Besides, naulan na naman to. No? Kasi grabe na yung damo guys. Grabe na yung damo. Dito sa gitna. Ano na? Anli na naman. No? So beginner's guide dito sa pag-aampalaya. Importante ba yung paggamit ng plastic mulch? Or gaano ka-importante ang paggamit ng plastic mulch dito sa pag-aampalaya? Is it necessary or hindi? Kailangan ba talaga ng plastic mulch o hindi? Again, grabe. Grabe na yung damo. Tapos dito. Grabe kasi makabilis susisibol yung mga damo pag madalas yung ulan. So madamo na. Tapos schedule kasi natin this 26 na magtanim. Kaya hindi natin inantay yung ulan. Besides, sana maging tag-ulan. Yan yung ano ko dito talaga. Sana is tag-ulan. So doon tayo sa practical tips at saka beginner's guide. Gaano ka-importante ang paggamit ng plastic mulch, or is it necessary? Is it important? No? Importante ba yung paggamit ng plastic mulch dito sa ampalaya farming? So foreman show, pares-pares yung ating mga partners. Sumpayan nyari-ari teng. Katanong patagduha are. Sumpayan nyari-ari pa. Katanong patagduha. So ano ba yung plastic mulch na ginagamit natin dito sa ating ampalaya? So para sa mga baguhan. So again, yung di tayo nag-promote. Pero ganito yung nakita natin na quality ng mga plastic mulch. So from Harvest. Ang size nito guys ay 1.2 meter by 400 meter. Wala nakalagay. So this is 1.2 meter. Tapos yung presyo is dito is 2. Pag dito ka bumili sa retail na, mabot ng 2,350 to 2,500. Depende sa tindahan. Pag dito tayo sa area bumili. So sa atin, para makatipid na rin. So normally, kadalasan is doon tayo sa city bumili. Tapos doon tayo sa practical tips at saka beginner's guide. Kailangan ba talaga yung mulching dito sa ampalaya? So again, based on experience, tuwing tag-ulan ay napaka-importante. Pero tuwing tag-init, ayan yung obserbasyon ko. Kasi kung mapansin niyo doon sa mga tanim natin na natiempo sa tag-init, binabaklas natin yung mga mulch. So in short, hindi siya
hindi siya necessary, hindi siya kailangan tuwing tag-init, no? Tuwing tag-ulan, iba kasi number one yung mga ano talaga, yung pinaka-role nito is pag-maintain sa moisture ng lupa, pag-control ng mga weeds o yung mga damo, no? Kasi kung mapansin nyo kanina dun sa taas, grabe na yung damo, no? So, kasi malaking trabaho din yun pang yung pagdadamo, yung toto mo, yung 400 meters, yung 2,200, tapos ilang beses ka magpadamo. Ka-convert mo yan into tao. So, mas malaki yung matitipid mo pag gumagamit ka ng plastic mulch. Only, of course, malaki din yung kapital sa simula. Pero yung long term niya na advantage is malaki rin. No? So, going back dito sa paggamit ng plastic mulch. No? So, by the way, yung paglapag natin sa mulch, dapat yung itim ay nasa ilalim kasi dalawang kulay to, silver at saka itim. Yan yung silver. Ang nasa ilalim yan ay itim. Dito, papakita natin ni Papa and Magic Inking. No, so again dyan, kung makikita nyo, kunting ano lang yung paglagay natin. The best pa rin yung may makina. Dapat sealed na sealed. Sa atin temporary lang to. Kasi gagawin ko nito, once may butas, once may tanim, babaklasin ko yan. I-open ko yan para mabasa-basa talaga. No? So ang paggamit natin ang paglagay ng plastic mulch, again nasa ilalim yung itim na kulay. Yan, shout out kay Papa tsaka kay Magic Inting. Tapos ginaganon lang. Naglagay kami ng kahoy dyan sa may butas sa sentro sa mulch. Yan. Tapos iikot na yung plastic mulch. No? So dapat yung itim na portion ay nasa ilalim. No? So again, going back dun sa practical tips natin, kailangan ba talaga gumamit ng plastic mulch? No? So again, may marami pa ring hindi gumagamit. Option yan ni farmer. No? Yung bang preference niya na gumamit ba or hindi. Again sa akin kasi lalo ngayong tag-ulan, mas advisable, no, highly recommended ko yung naka-plastic mulch. No? So maliban sa pag wala kang plastic mulch, madamo, mabilis ang paglago ng damo. No? So may chance din na masubrahan sa kabasa yung lupa. No? So chances niyan, may impact yan sa tanim. No? May impact talaga. No? Kasi parang masubrahan lang yung pag-absorb ng tubig sa mga ugat. No? Tapos yung fungus, kaway-kaway kasi palaging basang-basa pag madalas yung ulan. Of course, tuwing mainit yung panahon, para sa akin, gumagamit ako ng plastic mulch tuwing magtanim. Pero later stage, no, kung mapansin niyo doon sa mga previous nating mga tanim, binabaklas ko once aabot na sa atip yung ampalaya mo, no? Hihiga na. Kasi pag hihiga na yung mga ampalaya mo dito, yung mga sanga niya, so maging shaded na yung nasa ilalim. So yung mga damo is hindi na siya basta-basta, hindi na siya ganun kabilis lumago. No? Once again, yan yung mga nakikita ko, lalo na doon sa mga panahon na madalas yung ulan. So para sa akin, the best or highly recommended natin yung paggamit ng plastic mulch.
no? So dito ay yung plastic mulch din, hindi naman yan one time use, no? Pag di mo lang yun bang bayat-bayaton, di mo lang yan, kasi ano naman to, stretchable, no? Pag ganong brand, no? So I don't know kung ilang microns yan, pero again, when it comes to usage, kaya talaga ilang tanim, no? So dito, kung mapansin nyo, ayan, binabaklas natin yung dating mulch. Kasi ilang tanim na, no? Nakatanim tayo dito ng ampalaya dati, 2 beses. Kasi pangatlong beses na to. Tapos nakatanim pa tayo ng pipino. No? So tapos nung nagtanim tayo ng ampalaya dito, ano pa yon? Hindi pa tayo medyo dun sa management, no? So ginawa natin, naglagay pa tayo ng mga butas-butas diyan sa gilid, no? And later, next, so dito mas matagal na. Mas matagal pa yung paggamit natin ng mulch. Kasi may mga paraan na tayo is paano ma-preserve siya, no? So hindi na tayo maggawa ng butas-butas pa sa gilid, no? Pag mainit, so gagawin natin is babaklasin na lang at saka i-fold. Kasi dati naglagay tayo ng mga butas tapos dinidiligan. So ngayon hindi na. Kung magdilig man tayo, binabaklas natin yung mulch. So dilig tayo lahat gamit yung 1-inch hose, no? So mas madali na. Kasi dati ano lang, 1/2 inch lang din yung ginagamit natin. So mahirap, no? So this time, so ito yung parang mastery test challenge sa panahon. Kasi yung pinaka mahirap na kalaban natin sa farming is yung pag timing talaga sa panahon, no? Kasi dito sa ampalaya kailangan mo talaga ng, kung gusto mo ng ibang matiming sa magandang panahon, yun talaga yung gusto niya is yung ulan-init talaga. Di pwede yung ulan na ulan, di pwede yung init na init. Pero tsak, again ulitin natin, the best pa rin yung mainit na panahon sa ampalaya, no? Pag may tubig ka. Pero pag wala kang tubig, pahirapan talaga kasi grabe yung sakit pag tag-init, no? Grabe pag multiply ng mga sakit tuwing tag-init. No, so dito sa tag-ulan, so yung ano lang natin, pinaka-worry natin is yung fungus. Yan lang talaga yung main issue dito sa ampalaya pag tag-ulan. No, so again, naintindihan, no? So importante ba? Case to case para sa akin. No, of course, may mga nakikita tayong hindi gumagamit. So of course, ang issue niyan, grabing damo, no? So mangyari, magdadamo ka, no? While may tanim na mga maliliit pa. So chances yung ugat ng ampalaya mo ay yung ma-disturb, no? Minsan maputol pa yung mga ugat nila. So may chance na mas stress yung ampalaya mo, no? Lalo tuwing napaka-ulan, no? Of course, dito rin pag nag-mulch ka tuwing napakainit, kung mapansin din ninyo, naka-mulch tayo pero binabaklas natin at saka pino-fold kasi sobra din ang init ng mulch, no? So isa din 'yan. No, so again, may mga advantages at saka disadvantages. So sa atin lang is paano ka a-adapt, no? Yung paggamit mo. Paano ka a-adapt sa kung anong merong panahon sa area mo, no? So again, dito na portion may tubod. Oh, yan. Kasi medyo plain to dito. May mga progress videos tayo dito sa land prep, no? So ngayon ito mulching. Tapos gawa ng butas, basal, paulanan, tapos pwede na magtanim.
No, so yun lang. Sana maintindihan. No? So again, yung paggamit is case to case. Panahon based tayo. No? Yan yung pinaka dapat mong gawin, no? Sa kahit anong mga procedures o mga processes mo dito sa pagpa-farming, dapat ang kailangan ay adapt ka, no? Adjust ka sa kung anong panahon meron. Kasi yun nga, di mo talaga di natiyak yung panahon natin, no? Di na natin talaga alam kung ano ba talaga. No, so yun lang, maraming salamat. Ito pa rin si Jupilo Farmer, anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, hugmay, kahibalo. Apan saba kay manuon pa ko. Daghang salamat and God bless. Thank you Lord. Again, yung distance between rows natin dito guys, malawak kasi we are anticipating tag-ulan. No? Minimum of 4 meters. Di parehas kasi yung landscape yung uneven. No? So yung pag-divide natin ay hindi talaga pantay-pantay. God bless everyone. Thank you Lord.